Ano yung mga nasaksihan mo, Bernard? Ang una pong ang advice ni Kong Saldi, pag-deliver ng pera is yung matatagal na po. So kami yung pinakamatatagal. Kasama ni nilang Paul at saka ni Mark. So binababa namin from Horizon. Si Paul at si Mark, yung mga executive assistants Yes, po. ni Zaldico. Yes po. Yun po yung trusted ni Kong Saldi para po dun sa mga pera na mali-maleta na basura na pumapasok from iba't ibang district na DP po. Anong ginagawa niyo dun sa mga pera? From sa labas din, lalagay dun sa Balye or sa Horizon, i-distribute po dun kay Speaker Romualdez po. Yung iba't ibang mga personalidad na nabanggit, Yes, doon ma'am. kayo nagde-deliver Yes, ng ma'am. mga pera. Yes po. Mula kay Speaker Romualdez Yes. hanggang sa ibang mga congressmen. Yes po. Yun lang? Sila lang ba? Marami pa pong iba man, pero hindi na namin dun sa affidavit namin. Pero kung pwede po namin silang puntahan sa Congress, may access naman po kami sa Congress if ever po. Okay. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, anong pumasok sa isip mo? Anong reaction mo nung... Sa amin, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin. Kasi wala naman kaming intention na masama. Kasi para para po lang po sa pamilya namin. Kasi kung gagawin namin na nakawin namin yung pera-pera na bulto-bulto, baka kami naman po yung balikan. Hindi ka nagulat na, Diyos ko, grabe, mali-malitang pera. Hindi naman po kami nagulat mo. Hindi kayo nagtaka, saan ang galing to? Walang mga ganyan. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin, parang nagpopondo po siya ng mga project para doon sa mga ibang project. Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Yung pag-deliver lang po namin sa kay BBM sa Ilocos. Naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Dalawa lang po kami. Alam po ni Kong Saldi na naghatid po kami doon. Magkano yung dinala niyo to? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Oo. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, meron pag large, medium, Yes. may expendable bag pa. Alam niyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70 po yung... Yung malaki. Okay. Yung medium, magkano Yung na medium, lalaman nun? Medium is nasa 50 pababa naman siguro. Okay, tapos yung expendable bag, 5 million, tama Yes, ba? yes. So kay Presidente, magkano dineliver niya, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano, basta 5 maleta po. Si Rosebert naman. Rosebert, ano naman ang kwento mo? Ano yung mga nasaksihan mo? December 2023, na-hired po kami ni Boss Elizaldico. Then, simula nung na-hired kami, ma'am, napasapak na agad kami sa Operation Garbage po, yung basura, ma'am. Operation Garbage. Yun ang tawag nyo sa ginagawa nyo. Yes, so, Okay. then, yung unang operation na nasamahan ko, ma'am, yung nag-deliver kami ng halos 50 na maleta kay dating speaker po. 50 ka mo? Yes, ma'am. Ganun kadami? Yes. Ano yun? Large, medium, o expendable? Halo-halo po siya, ma'am. May medium, may large. Saan-saan kayo nag-deliver kay speaker? Yung sa time ko po, sa 42 McKinley po. Bahay na yon. Yes, ma'am. Tapos, saan pa? Sa 41. 14 na. Kaya Michael yan. 14 na. Bahay niya rin. 41. 14. 14 na. Meron pang nababanggit na agwado sa may Malacanang. Yes, ma'am. Kasi ang nangyayari po, ma'am, apat po kasi kami na team. Close in, advance, marketing, and yung sa team ng basura po. Everyday, ma'am, rotation po yan yung nangyayari po. Kaya ako, ma'am, hindi po ako araw-araw na-engage sa one. Pero may knowledge po ako, ma'am, kasi nakikita namin sa group chat namin kung saan, kanino, at kung ilan. Sino yung security na naka-assign po. Doon po namin nalalaman sa GC lahat po. Ilan ba kayo lahat na
kay Congressman ko? 103, ma'am, na kuwang kami. Kasama na po yung active doon na Civilian. Coast Guard, civilian ng mga driver po. Then Okay. kami ng mga Marines po. Ang Marines, ilan? Halo 60 plus. 60 plus kami, ma'am. Kasama na yung buong family po doon. Meron po kasi sa kids, ma'am. Then meron sa wife po niya. Then kay boss. Yung buong pamilya ni Congressman Zaldico. Pero kay Congressman mismo, ilan kayo na involved sa Operation Garbage, sabi mo nga, dito sa pagdadala ng basura? Ilan lahat na Marines? 20 sa 30 plus, ma'am. Rosebert, nung inassign pala kayo na, di ba kasi inassign kayo yung battle tested eh. Tapos biglang napunta kay Zaldico, ang pinapagawa sa inyo, mag-deliver ng basura o mali-maletang pera. Ano reaction mo doon? At first, ma'am, wala kaming idea talaga, ma'am, sa mga kung saan galing po yung pera, ma'am. Kasi ako, ma'am, ang iniisip ko, mayaman si boss eh. Marami siyang pera, marami siyang business po. Baka sa ano po nila, baka mga business partner niya po. Pero nung kalaunan, ma'am, nalaman namin na, kasi pumutok na po, naglabasan na po yung mga pangalan na, doon pala yan galing. Pero kung nalaman namin una pa lang, ma'am, baka nag-alisan po kami doon. Pero sa pagde-deliver ba ng pera, puro kayo Marines? Mix. O meron ding Rotation nga po. PNP? May PNP po. Meron din. Yes, Oh. active PNP po meron. Okay. So, rotation. So, nung nalaman mo na, Diyos ko, ano ba itong pinapagawa sa amin? Nung una, ay kasi mayaman. Tapos nung huli, nung nagbabaha na, tapos sisira yung mga flood control, ano sabi mo sa sarili mo? Siyempre, ma'am, dismayado po ako, ma'am, kasi naging parte po ako ng malaking skandal na po yan. Kaya naging... Tsaka paglabas po ni Tap Orly. Si Guteza. Yes, ma'am. Ano pa? Ano pang nasaksihan mo? Rosebert. Sa ano, ma'am, malaki rin po yung naging papel namin, ma'am, sa ICC. Sa ma'am, ng pagka-hired ko po, na-assign po agad ako sa ICC, ma'am. Paano ka na-assign? I mean, security po, dinitil po ako nung team leader namin na doon muna kami ma-assign outside po. Yung tinatawag nilang foreigner po, yun po pala yung ICC investigators. Ito yung mga nag-iimbestiga ng mga kaso dapat kay dating Pangulong Duterte, tama? Yes. Paano nyo nalaman na sila pala yun? Lately na lang din, ma'am, nakita namin sa TV na sila pala yung investigator doon, ma'am. Kasi nakita namin doon sa ma'am, sa anong balita ba yun? Nag-cover po doon sa nakita namin si Chantal Daniels po. Na isa sa mga in-escortan nyo? Yes, ma'am. Okay, nagpunta rito. Yes, ma'am. Ano ba yung mga ginawa nila rito? Yun, ma'am, nung first month napunta nila dito, December 2023, Survey. Kilar muna sila pa. Inikot muna nila yung buong Manila eh. Then nakipag-meeting sila kay ST po. Good name po yan ni Sunny Trillanes. ST. ST ang good name niya sa amin. Then pumunta po ng townhouse, nakipag-meeting din po siya doon, marami din. Consulti, speaker. Kay boss po, tsaka kay dating speaker, yun po. Then pagkatapos nun, ma'am, umuwi muna sila. Then bumalik sila 2024. Okay. So pag pumupunta dito yung ICC, kayo yung escort. Yes, yes. Tapos sabi sa affidavit nyo, nag-deliver din kayo ng pera kay ST, kay Trillanes, tama ba? Isa po sa mga kasama namin. Kasi kami, Hindi kayo. naka-focus kami sa sa security doon sa mga foreigner. Sino yung nag-deliver ng pera kay Trillanes? Nasa affidavit yun. Nasa Pilipit siya. Wala dito, attorney, no? Hindi nakasama dito. Punta naman tayo kay Johnny. Johnny, ano naman ang kwento mo at ano ang nasaksihan mo? Isa po ako nakilala ay trabaho kay Boss Aldis 28 December 2018. Then after that, ma'am, na-assign kami sa mga bata, sa mga kids, kay ma'am, kay boss. Nung habang tumatagal, ma'am, nung hindi pa lumabas yung flood control niya yan, at hindi mo pumupo na congressman o approve si boss, nag-deliver na rin po kami, ma'am.
sa mga, minsan kumukuha kami sa konti-unti pa lang. Kumukuha kami sa mga bangko, then dinideliver sa mga sa opisina o dinideliver dun sa parang bangko, dinideliver sa Forbes minsan. Pero minsan doon makapay sa isang maleta pa lang. Pero nung umupo talaga si boss na apro, Chairman ng Appropriations Committee. doon ko namin nakita. At doon ko talaga nakita na talagang bulto-bultuhan na po yung dumarating sa Valle Verde. From Valle Verde, pinadala sa Horizon, sa 56 Charlie Delta, Horizon Homes. Doon mo makikita mo yung halos araw-araw na dumarating yung minsan sa isang araw, minsan darating po yung 50 na malita. Sa loob lang isang linggo, ma'am, minsan 3 beses. Then pagdating po dun sa Horizon, ma'am, minsan po ang tagabilang kasi dyan, ma'am, is si Executive Assistant John Paul Estrada, si Mark Tiksay, saka yung 3 empleyado ng Southwest. Sila po yung nakakatasan talaga ng bilang bago i-deliver po sa mga dapat deliveran. E di wala silang ginawa kundi magbilang ng pera. Yes po, ma'am, halos araw-araw po yan. Ano yun, mano-mano o may counting machine naman? Minsan, ma'am, may pagtumis pero minsan mano-mano, ma'am. So tanggap nyo na talagang mapera siya. Yes, ma'am. Hindi ka din naman kasi yung sabi nga na minsan kasi si boss, nilalapitan din talaga ng mga congressman, mga senator, nangungutang din talaga sa kanya. Nung unang ano pa rin, nung hindi pa pumutok yung ano na yan, issue ng flood control o ano yan. So, lumabas po yung flood control issue na yan. Doon po namin napagtanto talaga ma'am na yung mga perang bulto-bulto pa na tumarating doon at lumalabas. Galing po pala sa masama. Then, nung ano dyan po ma'am, yung pag-deliver po namin doon kay, yun ang nasaksyan po na marami po. Kasama po si John Paul Estrada. Meron po kami mga picture sa kabigay. Okay, tapos saan-saan pa? Yung sa townhouse po. Si Walter. Walter, ikaw, nakapag-deliver ka rin ng basura saan-saan? Sa bahay po ni dating Speaker Romualdez po. Saan pa? Tsaka po sa Aguado. Aguado, sa Malacanang. Sa Malacanang. Yung Aguado ay bahay din, di ba? Doon po sa may baliting malaki yun, harapan ng gate 4. Alam ko po yun kasi dati po akong PSG noon. Okay. Kaya alam ko po yung Aguado. Anong meron ba dun sa Aguado? Halos doon po sila nag-meeting kami. Pag may mga bisita, ganyan. Sa labas, hindi doon sa loob ng palasyo. All this time na naka-detail kayo kay congressman ko, wala kayong ginawa kundi mag-deliver ng pera o basura? Araw-araw po yan. Iba-ibang duty po sa amin. Si Benny, ikaw, paano ka napunta kay congressman ko at ano ang iyong nalalaman o nasaksihan? Na-hire po ako ng March 16, 2021. After nung nag-retire po ako sa Marines. So, hindi pa ako kay Boss Aldi, nasan kay Madam po ako. Saan ka nakapag-deliver, Benny? Kanino? Sa Sierra Bora po. Kaninong bahay? Kay Kung Stella po. Kimbo? Dati po. Tapos, kay former speaker po sa 42 McKinley Road, Northport, saka 14 Nara Street, Southport. Ano pa? Ano pang mga ginawa mo habang na kay congressman ko ka? Actually, yung posisyon namin talaga dyan, personal assistant na pinapalabas ng para hindi rin siya na marami siyang tao. Tsaka dinididol po lang kami ng team leader namin na sa araw na ito, may isang team na pagbabasura, tapos iba-ibang may advance, may marketing. Niro-rotate yan po every 1 week. Active duty pa ba kayo nung na-assign kayo kay po o retired na? Wala tayo na po ma'am. Wala na sa serbisyo. So, ano yun, siya na nagpapasweldo sa inyo? Yes po. Magkano ang pasweldo? Malaki rin ba? Sa amin kasi no, is hindi pare-parehas. Mga magkano? Average? Pinakabawa sa amin yung is 43,000. Di ba una, lumabas si Gutesa sa Senado. Kaso binakbakan siya
Kasi fake daw yung pirma nung notaryo, nung affidavit niya. Hanggang sa parang hindi masyado nang sinundan yung mga sinabi niya. Given na ganun nangyari sa kanya, bakit kayo lumantad ngayon? Hindi ba kayo natakot na baka matulad din kayo sa kanya? Na wala lang, parang nakalimutan na yung mga sinabi niya. Bakit kayo